Ang pagsunod sa nais ng Diyos ay naglalagay sa atin sa isang kalagayan na kahit alam mo na hindi laging maginhawa o madali, ay tiyak namang tamang kalagayan na dapat mong pagdaanan. Dahil hindi naman comfort ang layunin ng Diyos para sa atin, sadyang meron at meron tayong pagdadaanan ng mga karanasan na hindi magiging maginhawa at madali. Marami ang naghahangad ng easy life at madalas ay nabibigo at nagtataka kung bakit ito mailap. O kaya minsan, kahit meron naman silang higit sa sapat pagdating sa mga tinatangkilik, ay nag-iisip, bakit parang hindi marating-rating ang buhay na inaasam? Ang isang siguradong sagot dyan ay dahil mas concerned nga ang Diyos sa ating paglago kaysa sa ating kaginhawahan dito sa buhay sa mundo. Ang mga bagay na pansamantala ay hindi maaaring magbigay ng permanenteng garantiya ng kapayapaan. Ang isa pang maaaring sagot kung inaakala natin na yung perfect place sa atin ay yung kalagayang walang problema, walang alalahanin at walang bigat na dalahin, kailangang mag-evaluate mabuti. Hindi lahat ng inconveniences sa buhay ay masama. Hindi lahat ng problema ay negatibo. Hindi lahat ng alalahanin ay masusolusyonan ng pag-alis ng mga ito. Ang best place o pinakamainam na kalagayan sa atin ay sa sentro ng kalooban ng Diyos. At ang sentro ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod. Pagsunod sa panahong hindi ka sang-ayon sa nais ng Diyos. Pagsunod sa panahong hindi mo mawari ang ginagawa ng Diyos. Pagsunod sa panahong may iba kang nais para sa sarili mo at hindi magiging madali ang pagsunod. Isang makapangyarihang karanasan ang pinagdaanan ni Joseph sa Old Testament. Matapos siyang ibenta ng mga kapatid niya bilang alipin, pinagbintangan ng pangahalay at pinakulong. Napakadaling mag-isip na hindi sulit ang magpakabait at sumunod sa Diyos kung ganyan lang sasapitin, hindi ba? Pero ito ang sabi sa Genesis chapter 50 verse 20. Binalak nga ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak naman ng Diyos na magdulot ito ng mabuti upang maligtas ang maraming buhay na siyang nangyayari ngayon. Ang binalak ninyong masama ay binalak ng Diyos na magdulot ng mabuti. Kayang-kaya tayong pagkalooban ng sapat at higit pa sa sapat kahit sa lugar na salat kung tayo ay susunod sa ating Diyos. Pero maaari ding maging salat sa lugar na sapat kung hindi magtatapat. Piliin mong laging sumunod upang ang layunin ng Diyos ay maganap sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Ang pagsunod ay maglalagay sa iyo sa pinakamainam na maaaring kalalagyan mo at yan ay sa sentro ng kalooban ng Diyos na tapat. Kaya, asa ka pa.